Ang kwentong ito ay nangyari sa kapatid ng roommate ko noong nag-aaral pa ako. Tawagin na lang natin siyang si Gino. Mahilig si Gino mongolekta ng mga laruan. Naka-display ang mga ito sa kanyang kwarto. Walang sino man ang pwedeng gumalaw ng mga ito kundi siya lang. Dahil dito, laging nakakandado ang kanyang kwarto para hindi ito mapasok ng mga pamangkin niya. Medyo introvert si Gino at mas gusto nitong laging mag-isa. Kahit sa trabaho, kilalang loner ito. Bawat sweldo at pumupunta siya sa toy store para bumili ng laruang kokolektahin. Sweldo nun at gaya ng dati ay nagpunta si Gino sa toy store kung saan madalas siyang bumibili ng mga laruan niya. Magsasara na sana ang may-ari pero dahil sa suki na niya si Gino ay hinintay niya ito habang nakikipagkwentuhan dito. Abalang-abala si Gino, kakapili ng laruang bibilhin nang napansin niya ang isang laruang bungo. Naisip niyang bagay ang laruang yon na pang-display sa Halloween, kaya inabot niya ito at nagtungo na sa counter. Nagtaka ang may-ari ng toy store dahil wala naman daw silang binibentang laruang bungo. Wala ring price tag na nakalagay dito. Maaring naiwan ito ng isa sa kanyang mga customers at malamang ito ay babalikan ng may-ari kinabukasan. Sinabi niya kay Gino na hindi iyon binibenta, pero nagpumilit ang lalaki na bilhin iyon. Ayaw sanang ibenta ng may-ari ang laruan pero kalaunan ay pumayag ito dahil sa kakulitan ni Gino. Sinabi nitong ibebenta niya ito kay Gino pero pag binalakin ito ng may-ari ay dapat na ibalik agad ni Gino ito. Pumayag naman sa kasunduan si Gino kaya masayang nabili niya ito sa halagang 50 pesos. Pagdating ni Gino sa kanyang bahay ay pinagmasdan niyang maigi ang nabiling laruan. Halatang mamahalin ang laruan na yon kung titingnan ay parang antigo na rin ito. Matapos nitong pagmasdan ay dinisplay niya ito sa bakanting puwang ng kanyang display cabinet. Normal lang ang mga sumunod na araw. Gumising siya ng 5:30 AM para maghanda para sa trabaho. 8 AM ang pasok niya kaya 7:30 ay papunta na siya sa kanyang opisina. Umuwi siya ng 12 noon para kumain at magsiesta bago bumalik sa opisina ng 12:45 PM. Nakasanayan na ni Gino ito araw-araw. Ika nga nila ay routine na ito ng buhay. Bernes ayon, nagising si Gino ng mas maaga, 3 AM. Pinilit niyang matulog uli pero hindi na talaga niya makabalik sa pagtulog kaya bumangon na lang ito at pinagmasdan ang kanyang mga laruan. Mula sa mga laruang robot, mga scale models ng eroplano at mga barko hanggang sa mga kutsilyo na hango sa mga video games na nilalaro niya na pinapagawa pa niya sa isang sikat na modern na panday na si Johan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang koleksyon. Masilayan lang niya ang mga ito ay masaya na siya. Hindi niya naisip na humanap ng nobya o gumawa ng sariling pamilya. Nasa isipan lang niya lagi ang kanyang koleksyon. Napansin ni Gino na nawawala ang nabili niyang bungo. Galit na galit itong lumabas ng kwarto para tanungin ang kasambahay nila na siya lang ang nakakapasok sa kwarto niya para maglinis. Sa galit niya, hindi niya napansin ang paligid pagkalabas niya ng kwarto. Dumiretso sa kwarto ng kasambahay ngunit wala ito. Nagtaka siya kung bakit walang katao-tao sa bahay nila, gayong umaga pa naman. Pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may nasagap ang kanyang mga mata na nakaitim na pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ito, ngunit nang sinilip niya ang kwarto ay wala namang tao. Inisip niyang baka malikmata lang ang nakita niya. Ngunit muli siyang nakakita ng nakaitim na pumasok naman ngayon sa kusina. Muli niya itong sinundan ngunit gaya ng una ay wala siyang nakitang tao. Medyo natatakot na si Gino sa mga oras na iyon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay ngunit pagkabukas niya ng pinto ay wala siyang makita. Kadiliman lang ang nasa likod ng pinto. Naisip niyang baka nananaginip lamang siya kaya pinisil niya ang sarili. Hindi iyon panaginip. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang mga magulang, kapatid at kasambahay, ngunit walang sumagot. Tumakbo siya papuntang kwarto nang nanindig ang kanyang balahibo. Nakita niya sa sala ang mga taong nakaitim at nakaputi na nakatayo at nakaupo sa sala. Malabo ang mga mukha nito. Hindi niya mawari kung lalaki o babae ang mga ito. Hugis tao lang sila pero malabo ang mukha. Multo? Engkanto? Walang nakakaalam. Kumari pa siya ng takbo papasok sa kwarto niya at naglock ng pinto. Ilang sandali pa'y narinig niya ang mga tao nagbubulungan. Marami silang sabay na nagbubulungan at hindi niya maintindihan ang mga binubulong na naririnig niya. Nilipat niya ang kanyang tenga sa pinto para mas marinig ang mga bulong nang nagulantang siya sa malakas na katok mula sa labas. Sa takot niya ay napatakbo at napasiksik siya sa ilalim ng kama. Palakas ng palakas ang mga katok. Tila masisira ang pinto sa lakas. Kahit hindi niya gawain ay nagdasal siya. Pikit matang nagdasal si Gino na sana ay magising siya at panaginip lamang ang mga ito. Laking tuwa nang
Marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Tinatawag nila ang pangalan ni Gino. Tila umiiyak ang mga ito at nag-aalala. Daling-daling sumagot si Gino at tinawag ang pangalan ng kanyang ina, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang sumigaw, ngunit tanging ungol lang ang nagagawa niya. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala siyang nakita sa labas. Wala ang mga magulang niya, wala rin ang mga nakaitim at nakaputing nilalang. Paglingon niya sa loob ng kwarto, nakita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid, pati ang kanilang kasambahay. Umiiyak ang mga ito habang nakapalibot sa kanyang kama. Nagtataka man ay nasihan siya na makita ang kanyang pamilya. Lumapit siya sa mga ito at nagtanong kung ano ang problema. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Gulat na gulat rin siya nang makita ang sarili niya na nakahiga sa kama habang iniiyakan ng mga magulang at kapatid. Biglang lumitaw ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi at pilit na hinihila si Gino papalaw sa kanyang mga magulang. Nang pumipigla siya ngunit wala siyang magawa sa mga ito. Masyado silang marami na humihila sa kanya. Pati na ba siya at sinusundo na ng mga nilalang na iyon ang kanyang kaluluwa? Gusto pa sana niyang magpaalam sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon ngunit wala na siyang magawa. Tumigil na siya sa pagpumumiglas at hinayaan na lang niya ang mga nilalang na hilain siya. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tanggap na niyang patay na siya. Narinig niya ang kanyang ama na sinabing hindi na niya nararamdaman ang pulso ni Gino. Humahugulgol sa pag-iyak ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya napansin ang kanyang kasambahay. Ito pala ay nakatingin sa kanya na parang nakikita si Gino. At ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi. Parang gustong lumabas ng kasambahay ngunit nakatayo sa pintuan ang mga nilalang. Suminyas ang kasambahay sa kanya. Parang sinabi nito na maghintay muna. Kaya muling nagpumiglas si Gino. Binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para mahila niya papalayo sa pinto ang mga nilalang. Nang wala nang nakaharang sa pinto ay dali-daling lumabas ang kasambahay. Pumunta sa likod ng bahay at kinuha ang bungo na nabili ni Gino. Tinapon pala ng kasambahay ang bungo nang maramdaman ng kasambahay ang panganib nito. May matalas na pakiramdam ang kasambahay at may alam dito sa olkotismo. Galing sa pamilya ng mga manggagamot ang kasambahay at ginamit niya ang mga natutunan niya para tulungan si Gino. Dinasalan at sinunog ng kasambahay ang bungo. Binaon nito ang natitirang abo at diniligan ng langis ng may halong mga parte ng halaman. Pagkatapos ay kinuha nito ang basang lupa na nabuhusan ng langis at dali-daling pinahid sa katawan ni Gino na nakahiga sa kama. Pinagilitan ng mga magulang ni Gino ang kasambahay. Wala raw itong respeto sa bangkay ng kanilang anak. Tinulak ng kapatid ni Gino ang kasambahay palabas ng kwarto. Nakangiting lumabas naman ang kwarto ang kasambahay na lalong ikinagalit ng pamilya ni Gino. Tinadyakan ng kapatid ni Gino ang kasambahay na dahilan upang ito ay masubsob sa sahig at tumama ang mukha nito sa mesa. Putok ang mga labi at punit ang kilay nito na tumayo at tumabas ng bahay. Naramdaman ni Gino na unti-unti nanghihina ang mga nilalang na humihila sa kanya. At siya naman ay palakas ng palakas. Nagawa ni Gino na makalapit sa kanyang katawan. Hinawakan niya ito at bigla na lang siyang nagising. Naghahabol hininga siya nang nagpumilit bumangon sa harap ng gulat na pamilya niya. Napayakap ang ina nito sa kanya, hindi naman nakagalaw ang kanyang ama. Sinabi nitong isang milagro ang nangyari. Sa kanilang kasiyahan ay nakalimutan nilang kasambahay, ni hindi nila inisip na sugatan ito at nahihilong lumabas ng bahay. Ikinuwento ni Gino ang lahat ng nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. Hinanap nila ang kasambahay para magpasalamat o humingi rin ng tawad sa nagawa ng kanyang kapatid, ngunit hindi na ito mahanap. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay at may nakapagsabi na nakita daw nila ito na naghuhugas ng kanyang duguang mukha sa may ilog. Pinuntahan agad ng kanyang ama at kapatid ang ilog habang si Gino at ang kanyang ina naman ay bumalik ng bahay para makapagpahinga. Nasa ilog na ang ama at kapatid ni Gino, ngunit wala doon ang kasambahay. Tinawag nila ang pangalan nito, ngunit walang sumasagot. Tinangkang tumawid ng kapatid ni Gino sa ilog, ngunit nagulat ito nang mapansing malalim pala ang gitna parte ng ilog. Mula sa gitna na kinakatayuan ng kapatid ni Gino ay nakita niya ang isang pares ng sandal na gamit ng kanilang kasambahay. Nilangoy niya ito at nakita ang kanilang kasambahay na nangingisay na sa ilalim ng tubig. Sinisid niya ito at tinangkang sagipin ngunit tinangay na ito sa mas malalim na parte ng ilog ng malakas na agos nito. Sinagawan niya ang ama para humingi ng tulong na dali-dali namang tumakbo sa kabahayan. Sinisid uli niya ang ilog at pinilit na hinanap ang kasambahay ngunit wala na ito. Tumawid siya sa kabilang parte ng ilog nang makita niya ang kanilang kasambahay na umahon sa ilog. Natuwa siya at tinawag ang pangalan nito ngunit hindi yata ito narinig. Nagtaka ang kapatid ni Gino sa nakita. Wala itong sugat at hindi basa ang damit nito. Sinundan niya ito sa kakahuyan ngunit hindi na niya ito matagpuan.
Dumating naman ang mga tanod na tinawag ng ama niya at dali-daling sumisid sa ilog. Sinigawan niya ang mga ito na wala nang sa ilog ang kasambahay. At nasa kakahuyan na ito, pero hindi na niya narinig ng tanog na sumisid na sa ilalim. Nang sandali pa ay umahon ang tanod, humingi ito ng lubid at sumisid pabalik. Nagtaka ang kapatid ni Gino kung ano ang ginagawa ng tanod at para saan ang lubid. Nalaki ang kanyang mga mata na makitang umahon ang tanod na hila-hila ang bangkay ng kasambahay. Pinilit nila itong sagipin ngunit wala na itong buhay. Mababa sa mukha ng kasambahay na ito ay sugatan. May nakakita din dito na sugatan ito galing sa bahay nila Gino at pasuray-suray na naglalakad papunta sa ilog. Agad na pinaimbestigahan ng barangay ang pamilya ni Gino. Dumiretso sila sa kapulisan. Nasa kasadsaran na ng pag-imbestiga sila nang tumunog ang cellphone ng ama. Tumawag ang ina ni Gino at umiiyak. Patay na daw si Gino. Para raw itong nalulunod sa tubig. Hindi makahinga at sumisigaw ng tulong. Naisalba nga ng kasambahay ang buhay ni Gino mula sa sumpa ng bungo, ngunit dahil sa nangyari ay naging magkaruto ang kanilang buhay. Pati ang paraan ng pagkamatay nila ay magkapareha. Sa pagkakataong iyon ay inamin na rin ng kapatid ni Gino ang kanyang nagawa sa kasambahay na humantong sa pag-alis nito sa bahay. Dumaan ang 1 linggo, nakaburol sa bahay nila si Gino. Nakakulong naman ang kapatid nito dahil sa nangyari sa kanilang kasambahay. Sinasabing muling nakita ang laroang bungo sa isang tindahan ng mga laruan. Kung saan? Hindi ko na alam at wala akong balak na alamin. Panay kamalasan at masamang pangyayari ang dala ng bungo na iyon.